Meron po tayong kinakailangang puntahan sa Mandaluyong ngayon. Dahil tumawag siya sa akin na sabi niya, Marcos, may problema tayo. Sige, tutuloy na tayo. Sige po, susunod kami sa inyo. So, di ko din alam kung anong nangyari. Basta ang sabi, pinapupunta ang pamilya, pati tayo. So, wala pa kaming idea kung ano. Kanina nakita namin si Nanay Presi. Okay guys, good morning sa lahat. Ngayon po ay araw ng linggo. At dapat ngayon ay may iba kaming lakad. O magpapahinga. Isa na yung schedule namin sa either may ibang lakad o magpapahinga. Pero dahil nga nakatanggap tayo ng tawag galing po sa isang kapitan na dati ring tumulong sa atin, ay mukhang meron po tayong kinakailangang puntahan sa Mandaluyong ngayon. Dahil tumawag siya sa akin na sabi niya, Marcos, may problema tayo. Sabi niya, kinakailangan nating pumunta ng Mandaluyong. Kaya ngayong araw guys, ilalaan muna natin tong linggo na to para magbiyahe ang Team Marcos papunta po sa Mandaluyong para alamin kung ano yung nagiging problema na ito. So, malayo man pero okay lang. Mahalaga malaman natin kung ano yung sinasabi ni Kap na ito. Kaya samahan nyo kami sa magiging biyahe natin, mahaba-habang biyahe. Sana i-guide tayo ni God. Alright guys, so ngayon nandito na tayo sa location dito sa Chaong. So alam nyo na kung sa Chaong hindi, Chaong din pala si Kuya Roland, part din pala ng Chaong, ibang barangay lang. So nandito tayo ngayon sa lugar ni Nanay Presi. Kasi nga ay kinakailangan natin doon pumunta. Nandito ang kanyang pamilya at kausap ko na si Kap kanina. Alamin natin. Ano kaya? Diretso na tayo? Ano lang yun ni Kap? Wala, sabi lang samahan namin kayo eh. Ay, di siya pala kasama. Akala ko nga rin kasama. Ay, di ba kasi ikaw na lang si... Oo, siya na lang binabili naman na daw dito. Nasimba daw nasa simbahan daw. Okay. Ay, akala ko nga kasama si Kap. Kasi sabi niya, Marcos, samahan mo kami. Sabi nga kayo Pupunta tayo sa Mandaluyong. Sabi nga. At kinakailangan natin doon pumunta, kaya kami nagsama. Tinawagan ko ngayon si Kap. Ano Kap? Nasaan po kayo? Sabi niya, di daw siya makakasama. Sige, tutuloy na tayo. Sige po. Saan po ba ang daan natin? Baka dito sa Lipa, paparong. Okay, itong diversion dito sa Lipa. Sige po, susunod kami sa inyo. Alright guys, so ayan, makita nyo sa unahan. Ang mga magkakasama ay buong, hindi naman buo, family ni Nanay Presi. So, di ko din alam kung anong nangyari. Basta ang sabi, pinapupunta ang pamilya, pati tayo. So, wala pa kaming idea kung ano. Kaya, tara, biyahe tayo guys. At samahan natin sila kasi ito si Kap ay madali din tayong nakakapag-request sa kanila. So ngayon na nag-request silang samahan natin sila tatay, samahan natin. Ganun lang naman kasi madali lang din sila malapitan. So pag sila nagsabi sa atin, dapat active din tayo. Kaya tara, biyahe muna tayo guys. Malayo-layo yung biyahe to pero sana maging safe naman tong travel natin para na sa ganun ay makauwi rin tayong ligtas. Tara, biyahe na tayo. So guys, nandito na kami ngayon sa Mandaluyong sa mental hospital. Ang problema natin, kanina kasi habang nagbabayad kami doon sa toll gate,
yung kasabay natin na ambulance, nauuna sila. So sila, alam naman natin pampubliko, walang babayaran yun. So dire-diretso sila. Itong driver naman si tatay, baka limot niya na may kasama siya. Ang bilis-bilis ang patakbo, wala na, hindi na namin nakita. So nag-search na lang kami sa Google Map nitong location. So nagtanong ako dito sa wala pa daw dito dumarating na ambulance na galing ng Chao. Ano sabi, Jem? Apelyido po ni Nanay Pres. Anong apelido nun? Biyari tayo. Ha? Tawagan natin si Kapitan para sigurado. Grabe naman kasi si tatay magpatakbo, parang walang kasama. Kaya wala na sila sa paningin namin. Sana sumagot agad si Kap. Kasi wala pang dumadating daw na ambulance na Chaong dito eh. Ito problema natin, kung si Kap ngayon busy. Magsimba daw po sabi. Tawagan ko tong contact ng pamangkin. Kontakin natin tong relatives ni Nanay Presi para malaman natin apelido. Hello po. Ay, tatanong ko lang sana, anong apelyido ni Nanay Presi? Ha? Brenya po. Irenya? Irenya, Brenya? Berenya? Opo, G-R-E-N-E-A. Brenya? Ah, Brenya. Yung huli ay NIA o Enye? N-E po. N-E, di ba? Brenya lang. N-E po. Okay. Wala kayong contact doon sa sumama sa sa ambulansya kasi nawala sila sa Ako ako. kasama ka pala. Nasaan na kayo? Ako. Ako ngayon. Nasaan na kayo? So, Santa Bea. Santa Ito, ayun na ito. Wala po ko mandalin. Malapit na din daw po kami. Ay, nandito na kami. Andun na daw po sila yung naglata. Ano nangyari na pa tayo? Malapit na ba tayo? Anong hospital ka mo? Anong exact? Anong hospital ba yung pupuntahan? Baka naman mamaya magkaiba tayo ng pinupuntahan. Mandaluyong daw po. Oo nga, Mandaluyong Mental Hospital? Ano hospital? Pavilion 3. Pavilion 3 daw po. Pavilion 3, sige, tanong na lang namin sa gwardiya kung tama itong pinuntahan namin. Sige, salamat. Itong mahirap. Nagtataka naman ako sila na yung nauna, posibleng nauna pa rin tayo. Ngayon, baba na lang kayo doon, tanong nyo kung ito yung Pavilion 3 bago kayo mag-login ng pangalan ni Nanay Presi doon. Alright guys, so ngayon nandito kami sa waiting area at kagaya nga ng nasa isip ko kanina, bawal talaga dito mag-video, bawal dito mag-vlog, syempre mahigpit dito. Kaya yun, sila nandoon nag-aantay, then mamaya asikasuhin na nila lahat ng papel para mailabas si nanay. Alright guys, so kaya kami nandito talaga, may kasalanan nito si Kap. So tumawag sa akin si Kap, ang sabi ni Kap, may problema tayo Marcos. Sabi ko, ano po ba yon? Si Nanay Presi, kailangan natin puntahan. So sabi ko, sige po. Yung pagsabi ko, bakit po ba, ano po ba nangyari? Yung pala, pinaprank lang ako ni Kapitan kasi binabawian niya ako kasi nung last time, pinrank ko siya na sinabihan ko may problema kami. So ngayon ay nandito tayo talaga para i-pull out na po si Nanay Presi dahil siya daw po sa base sa mga nurse or doktor ay sa ngayon ay magaling na. So sabi nila magaling na si Nanay Presi kaya tayo nandito. Sabi ko nga hindi naman talaga kami dito totally kailangan kasi ang kailangan dito ay family. Pero syempre gusto din naming makita, masaksihan na si Nanay Presi ay lalabas dito sa mental hospital na magaling na. At saka bukod doon gusto rin namin makarating dito. Yun nga lang, bawal mag-vlog dito. Gusto ko sana makita ninyo si Kuya Rolly kung nandito man. Tatanong sana natin, inquire natin sa loob, then kamustahin natin. Pwede pwede kaya yun? Tinatanong Ha? Ang kailangan ng kamag-anak. Kamag-anak ang kailangan? Okay, yun nga lang, kamag-anak yata ang kailangan sa loob. So di tayo pwede para makamusta man lang sana si Kuya Rolly. So dito kami sa waiting area. Antay-antay natin na matapos sila mag-fill up ng mga papers para sa paglabas ni Nanay Presi. Update kami mamaya kapag ka makakalabas na. Oo, akala ko doon. Sino po bang tinawagan nila? Si Kap o kayo? Ng Dr. John. Si yung katabi ko, ang ibig. Siya yung tinawagan. Tapos pinasa nila sa amin yung chat din. Grabe nyo. Okay. Dito nga ito pupunta sa Congress tayo, ha? Dito nga din sa Pavilion 3. Pavilion 3. Okay.
Pero walang nabanggit sa kapatid mo kung sinabing okay na siya. Wala namang nabanggit sa akin natin siya. Basta sabi lang pumunta lang dito. Oo, madala doon ng dalit at chinelas. Huwag dala ng damdat chinelas. So, possible, lalabas na nga talaga, no? Na di-discharge sa akin. Di-discharge sa mga kapatid na. Okay. So, kasalukuyan sa ngayon ay ini-interview siya. Siya bang ini-interview kapatid mo? Yung kapatid ko, at yung isa, yung small enterprise, yung Para sila ng car. bibigyan nyo ng maintenance. Oo, bibigyan ko ngayon. Sana makapita, no? Sana talaga okay na. So guys, ngayon ang oras po ay 1:00 na po ng hapon. So kanina sabi ko nga umalis po tayo doon ng 8:00 ng umaga. So nagpaalam na muna kami kala tatay kasi mukhang aabutin po ng gabi yung ano tawag doon? Pag-discharge kay Nanay Presi. So nagpaalam na muna kami na mauna na kami sa kanila. At least kanina nakita namin si Nanay Presi. Nakikinig na siya sa usapan. May mga nagkukwentuhan doon, yung kapatid niya, may mga kausap na magagaling na nakikinig siya. Napansin ko doon sa doon sa loob ng mental hospital. Grabe, napakarami pala talaga guys, kababae natin na nawawala sa tamang katinuan. Kagaya nung isa namin nakausap kanina guys, imagine nyo, 20 years na yung kanyang lola doon. So ngayon pa lang nila kukunin, ganun katagal. Hanggang sa umabot na yung lola niya, may Alzheimer na. So wala na rin, hindi na rin kilala yung anak niya na nagkiklaim sa kanya ngayon. Nakakalungkot. At saka ang dami din pala dyan na yung parang pinabayaan na, hindi na kiniklaim ganyan. So kawawa naman, kawawa kasi kung kailang magaling na sila, alam mo yung tipong magaling na pero wala namang sa yung gustong kumuha, ayun yung masakit. At saka doon nakita namin kanina na ang daming mga lalaki na iba-iba din yung mga naging reason nila. Mayroong gumamit ng pinagbabawal na gamot na wala sa tamang pag-iisip, and then yung iba depression. Tapos isang room pa lang yung nakita natin, yung nakita natin isang room pa lang ba yun? Isang room pa lang yun, yung nakita namin. Isang pavilion pa lang, napakarami na nila. Sabi ko nga, sobrang humahanga kami sa mga nag-handle sa kanila kasi mahabang pasensya ang kailangan para sa mga kagaya ng pasyente na ganun. At saka, alam mo yung nakakatakot, nandun yung takot kasi wala sa tamang pag-iisip yung mga yun paano yung mga bantay dun kapag pumasok, mamaya masaktan sila, ganyan, di ba? So yun, ang dami naming nalaman. Maganda na rin na ngayon ay sumama tayo. At least nakita natin yung mga sitwasyon ng kababayan natin doon. Nakikita naman namin na sila naalagaan naman ng maayos kasi gumagalingan, daming gumagaling So naalagaan sila ng maganda sa madaling salita. At saka sobrang, sabi nga ni tatay, kapatid ni Nanay Presi, mababait daw talaga yung mga nurses doon tsaka doktor. Siyempre kailangan talaga yun para hindi ma-trigger yung mga patient, di ba? Kailangan mapagpasensya talaga yung mga naka-assign doon. Mayroon pa nga kaming isa kanina yung nasabi na kwento ni kuya na 15 years old pa lang daw yung bata. Dinala na dito, alam nyo guys kung ano yung reason. Nakakatakot kasi dahil sa cellphone. Yung anak niya daw magdamag, nag-cellphone, puyat, halos di natutulog, hanggang sa nakita niya nagsasalita na lang mag-isa. So guys, ingatan natin talaga yung mga anak natin sa gadget kasi kagaya niyan, tingnan nyo, nadala sa mental hospital sa murang edad, 15 years old, imagine nyo yun, 15 anyos pa lang, babae, nasa mental na dahil sa cellphone. Kaya yun, pagbawalan natin yung mga anak natin. Yung sila Marcos, pipilitin ko din talaga mapagbawalan sa ganyan, maging limitado lang talaga. Alright, update tayo mamaya kung saan kami mapapadaan ngayon. Mag-update din sa atin mamaya, tatawag tayo dun sa kapatid ko ano nang lagay ni Nanay Presi doon, kung mailalabas ba ngayon or hindi kasi ano pa siya
ipa-final interview pa siya, sasalang pa siya sa interview. Doon pa malalaman kung pwede na talaga. Pero possible pwede na kasi pinapunta na nga sila eh. Di ba? Parang nakakaloko naman kung pinapunta ka na tapos hindi mo pa pala sigurado na ilalabas. Parang nakakaloko naman. Kaya siguro naman, sure na. Tingin ko, sana, pag-pray natin na sure na makakalabas si Nanay Presi. At malamang, kung magaling na si Nanay Presi ngayon, hindi niya tayo kilala. Possible yan, hindi niya tayo kilala. Okay lang yun. Pwede naman tayo magpakilala sa kanya kapag nandun na siya sa bahay niya. Okay, at update na lang ulit ako. Biyahe muna kami. So yun nga guys, gusto ko lang magbigay ng konting feedback about sa mga nangyayari sa mga tinutulungan natin, especially dito kay Nanay Presi, na hindi ko talaga ina-expect na darating ang Team Marcos sa ganitong punto na makakatulong tayo sa mga ganitong bagay. Kasi nung nasa Bicol tayo, ang kadalasan lang naman natin na itutulong, makatulong konti sa pagpapaayos ng bahay, makapag-provide ng para sa pag-aaral, makatulong para sa pang-araw-araw na pagkain, makapagbigay ng mga school supplies sa mga kabataan, magpakain sa mga kabataan. Ayan lang naman yung kadalasan na nagagawa natin noon sa Bicol. Pero hindi ko lang talaga na-expect na darating ang Team Marcos sa ganitong punto na may bibigay yung sa taas na misyon na ganitong mga klase. Kagaya nilang unang-una kay Kuya Jonas na sa pamamagitan natin sa pamagitan ng Team Marcos, naging maayos si Kuya Jonas. At ito, pangalawa, ngayon, si Nanay Presi ay hindi ko din ini-expect na darating sa punto na talagang siya ay magiging okay. So, ang nangyari sa pagpunta namin sa Mandaluyong ay hindi man kami pinayagan na makapasok sa loob dahil that time na dumating kami, ini-interview pa lang nga si Nanay Presi, nakita nyo naman sa video. So yun nga, hindi lang namin din ini-expect na darating tayo sa, ay di, mali pala. Yun nga, anong nangyari, di man kami pinayagan na makapasok sa loob dahil nang dumating kami that time ay nakita namin si Nanay Presi. May kunti akong clips na ipapakita sa inyo. Ito yung nandoon siya, ini-interview. Medyo malabo lang itong clips na to kasi nga talagang sobrang layo lang namin. Para lang kahit pa paano, para sa inyo ay may makita kayo na Nanay Presi na nandoon. So nakita namin doon, kaharap niya yung kanyang kapatid, tapos merong dalawa na galing din sa loob na parang palabas na sila that time at magaling na talaga sila. Hindi man namin nakita na si Nanay Presi nakikipag-usap doon sa mga kaharap niya sa lamesa, pero nakita namin na siya ay nakikinig, marunong nang makinig kapag nagsasalita yung kapatid niya, nakikinig siya kapag nagsasalita yung kasama niya sa loob, sa mental, nakikinig siya. Kaya dun pa lang nakita namin na may pinagbago na sa kanya. And then, eto na nga yung nangyari. Hindi na kami nakapag-antay that time kasi sinabi sa amin ng mga nurses doon o ng mga staff doon na abutin daw si Nanay Presi hanggang gabi bago mai-release. So kami, hindi na namin naantay, nagpaalam na rin kami na mauuna na kami kasi that time may lakad pa kami. Kaya naunawaan naman nila. And then, pagdating namin sa bahay, siguro mga alas 9 ng gabi, tumawag ulit sa amin si Kap at sinabi nga ni Kap sa amin na naiuwi na daw doon si Nanay Presi. At sabi ko, ano yung update kay Nanay Presi? Sinabi ni Kap na nakita niyang magaling na talaga. Tuwan-tuwa si Kap, sabi niya, grabe Marcos, magaling na talaga. Sabi ko, paano niyo nasabi? Sabi niya, nakikipag-usap na sa kanila. Ang problema nga lang, hindi pa siya ganoon nakakakilala. So, baka possible na apektuhan din yung pagkakakilala niya sa tao. Pero yung mga kapatid niya kilala niya. Pero sila Kap, nagtanong si Kap kung kilala siya. Kasi sinabi daw ay hindi siya kilala. So at least, si Nanay Presi nakikipag-usap na. Hanggang sa kinabukasan, ay nakatanggap naman ako ng message galing sa kanyang kamag-anak. Hindi ko alam kung ito ay kanyang apo o pamangkin na nagpapasalamat sa atin sa team. Na sinabing salamat sa inyo dahil si Nanay Presi po ay magaling na at nandoon na sa kanila. At may sinad nga sa aming video, meron ako sa inyong short video na ipapakita. Kayo na po yung humusga kung ano yung masasabi ninyo sa munting video na ito na sinend sa atin. Guys, mamimiwas na pala tayo sa walang So ayan, based dyan sa nakikita ninyo sa video, dyan po si Nanay Presi ay nagkakayod ng niyog. Yan po, hindi po yan siya inutusan ng kanyang
mga kapatid o kung sino mang kamag-anak na nandoon sa loob ng tahanan. Siya po mismo ang nag-offer ng sarili niya para gumawa ng gawain na yun. Ang sabi daw po niya, ako na yung gagawa niyan. Tapos nakita nyo na marunong talaga siyang ng gawain ng pagkakayod ng niyog. So ano po yung maibibigay nyong comment para dyan? Sa tingin nyo, kayo po ang magbigay muna ng comment sa maiksing video na to, sa maiksing na iparating namin sa inyo na update kina ni Presi. Kayo po ang mag-comment sa comment section natin sa baba kung ano po yung opinion nyo, kung siya ba ay magaling na talaga o baka naman pangsamantala lang, o baka naman itong kay Nanay Presi ay kumbaga nagkaroon lang siya ng konting peace of mind. O ano pong comment ninyo, i-comment nyo sa baba para mapag-usapan natin kung ano yung sa tingin yung sitwasyon nyo sa ngayon. Pero ako, kung kami ang tatanungin, malayo na si Nanay Presi po sa dati. Malayo na sa nakikita ko sa video. At saka, kaya lang din siguro nagpapasalamat ako unang-una sa mga nagko-comment din sa atin at syempre sa nasa taas kasi binigyan niya tayo ng kaisipan ng tamang pag-iisip na si Nanay ay kinakailangan natin ng isuko sa Mandaluyong. Kasi nga, tinry naman natin sa Lucena, dinala natin. Alam ko napanood niyo yung vlog na yun sa karamihan. Nakita niyo naman na dinala natin siya sa Lucena, sa psychiatrist para ipagamot. Ang problema nga lang ay nandun pa rin siya sa environment niya na yun. Dun sa, kumbaga matatawag na lang din natin parang kanyang bahay kulungan. Yung parang kanyang bahay kulungan kasi nakakandado. So nakakulong yun. Kapag once nilak ka, so nakakulong. So doon siya sa kulungan na yun, nandun pa rin kasi siya sa environment niya. So nakita ko, nasabi ko, hindi siya gagaling sa ganung kalagayan. Kahit na umiinom pa siya ng gamot, dire-diretso, kahit na may nakita silang pagbabago na nagsusuot na ng underwear, na naglilinis na ng katawan, naglilinis ng kanyang dinumihan, na kahit paano nakakausap, nabawasan yung pagsigaw. Kaso nga lang guys, yung sa ganong environment pa rin, matatagalan yung proseso ng paggaling niya. Kaya sabi ko, mas mainam talaga din na yung sinasabi ng iba nating viewers, pakinggan din natin na dalhin na natin si Nanay Presi sa Mandaluyong. Mabuti na lang din talaga at nagkataon na humingi tayo ng tulong kay Kapitan para ma-convince yung kanyang pamilya mga pamilya ni Nanay Presi para ma-convince. And then, ayun nga, pumayag naman sila. Kaya hindi dapat lang sila sa ating magpasalamat. Tayo din magpasalamat sa kanila kasi pinagtiwala sila dun sa naging desisyon natin para kay Nanay Presi. Pinagbigyan nila tayo. Kasi kung di naman sila pumayag, kung di naman nila pinagbigyan yung request natin, hindi naman gagaling si Nanay Presi. So, sila din yung reason kasi pumayag sila. Kaya magpasalamat sila sa sarili nila. Kasi nabigyan din sila ng tamang isip na sige, papayag tayo para sa ikabubuti ng kapatid natin. Sana, ang wish ko na lang kay Nanay Presi ay magtuloy-tuloy yung kanyang paggaling. Sa suporta sa gamot ay tutulong tayo kung sakali man. Pero nagsabi si Kap na kung meron noon sa kanilang barangay, provide na nila. Kung wala naman, gagawin niya doon ng paraan doon sa mga supplier ng gamot para maibigay yung kay Nanay Presi. Tingnan natin kung yun ay maibibigay. Kung hindi naman, at syempre, sila Kap, busy tao din at saka marami ng responsibilidad sa kanilang barangay, tutulong tayo doon sa part na yun. And then, ayun nga lang, hindi ko alam kung pwede kong banggitin dito, pero meron kasing relative si Nanay Presi na nagsabi sa akin na wala pang kasiguraduhan kung si Nanay Presi i-stay ba sa kanyang kapatid dito o kukunin nila ng kapatid na babae. So hindi pa natin alam. Kaya yung plano natin para sa kanya na kahit paano mabigyan ng tahanan ay wala pa rin kasiguraduhan. Titingnan natin kasi base sa message sa akin, sa totoo lang sinabihan kami na kumbaga ilayo muna sa social media si Nanay Presi. Pero ayun nga, yung ibang kamag-anak naman ay nagpapasalamat naman sa atin. Pero yun nga, kaya hindi pa hanggang ngayon, wala pa ring update. Ilang araw na buhat na nanggaling kami sa Mandaluyong. Wala pa kaming update sa pagpunta sa kanila. Kasi nga, siyempre, nare-respeto ko din yung ibang relatives na nagsabing parang ayaw muna nilang makita sa social media si Nanay Presi o idilipat nga muna. Hindi ko pa alam kung ano yung pwede pa nating gawin para maipakita sa inyo si Nanay Presi. Sana gusto ko maipakita sa inyo, pero try natin na bumisita doon
nang wala mo ng camera din kapag pwede tayo mag-vlog at papayagan tayo ng ibang kapatid o ng kapatid, edi mag-vlog tayo para lang makita nyo yung update. Kung plano naman nila na ilipat talaga si Nanay Presi ng ibang lugar sa kapatid, sa Batangas yata, yung Batangas City, wala namang problema. Kasi pwede din naman siguro natin sana pagbigyan nila tayo na kung ililipat doon ay pagbigyan tayong mabisita si Nanay Presi doon. Kasi yan ay din natin, kumbaga isa sa beneficiaries natin si Nanay o sa natulungan kahit pa paano ng team na naging success, kumbaga. Totally, hindi pa naman siguro 100% yan, pero sana magtuloy-tuloy na hanggang sa mag 100% na siya ay totally okay na yung naging damage sa personal na pag-iisip ni Nanay Presi. So yun lang yung maibibigay kong maiksing message or update sa inyong lahat para kay Nanay Presi, at alam ko marami ding umasa na siya gagaling, marami ding naging concern nung una sa kanya na sana madala nga sa Mandaluyong dahil po sa comment nyo, napag-isipan namin yan lahat. Kaya importante yung comment nyo guys, mag-comment kayo sa baba kung may mga suggestion kayo, any suggestion na maganda, na makakatulong, why not nating subukan yan. Kaya dapat, every time na manonood kayo ng video, magbigay kayo ng mga positibong komento para baka sakali pagbigyan natin at ang gagawin natin, i-mention natin yung pangalan kung sino yung nakatulong sa atin sa mga idea na nagagawa natin. Sige po, ganun gagawin natin para ma-shoutout din natin yung mga viewers natin, kung sino yung may naitulong sa atin na magandang opinion, magandang idea, shoutout natin yan. Okay? Maraming salamat po sa pagsama sa naging lakad namin na to. Sa totoo lang ay sabi ko nga, 'di ba, sa vlog ko, wala naman talaga kaming gagawin sa Mandaluyong that time. Alam ko yun sa sarili ko kasi alam ko na pamilya lang kailangan doon. Dahil nga sa gusto din naman naming makita yung sitwasyon ni Nanay Presi, gusto ko siyang makita, gusto ko siyang makitang lalabas, gusto ko kung gaano na siya kagaling makita. Kaya kami, sabi ko, sige, cancel lahat ng mission ngayong araw, doon tayo kay Nanay Presi. Pero yun nga, sa hindi inaasahang pagkakataon ay medyo kakapusin kami sa oras, kaya naintindihan naman nila. At least, nakita naman natin sa video na si Nanay Presi ay nagkakahid na ng niyog. So, isa yun sa sign na siya ay okay na. Maraming salamat. Hanggang dito na lang tong vlog na to. God bless po sa inyo lahat. Huwag niyo kalimutan magbigay ng magagandang komento. Babasahin namin yan at isa-shoutout natin yung makakatulong sa atin sa bagay na ito. Salamat po sa inyo. God bless po sa inyo lahat. Angels from above, they sing hallelujah. They sing hallelujah.